practical yung division between Gentiles at saka yung mga Hudyo doon sa Acts chapter 10. Ayan po, so sabi ng mga Bible scholar, probably ito yung date of writing 45 to 48 AD. Isa sa mga naunang isinulat mga kapatid. Sapagkat yung mga gospel matagal pa. Meron pang umabot ng 70 AD mga kapatid, no? Na naisulat yung Matthew, Mark, Luke, and John. Ayan. So isa siya sa pinakaunang writing mga kapatid ng mga church fathers. Ayan, 45 to 48 AD. Yung theme po na napag-isipan namin mga kapatid, nalinigay namin doon ay pure and undefiled religion. Ayan, pure and undefiled religion. Sapagkat yung Book of James mga kapatid, ay kung babasahin niyo yung buong book ng James, yung thematic structure nito pertaining doon sa Christian living, na kung saan paano yung isang Kristiyano mabuhay sa panahon natin, even the time ng panahon nila noon. So, yan po yung thematic structure ng Book of James, practical religion. Lahat po lang sinasabi niya dyan, puro practical. Kaya nga, unang verse pa lang, meron na siyang topic agad. At yan yung pag-uusapan natin mamaya. James chapter 1, verse 1. So, ito po pagkakasulat ni Elder James, alam niyo po ba na marami pong mga Bible scholars ang gustong tanggalin yung Book of James sa Biblia. At unang-una na dyan, walang iba kung hindi sino. Hindi nyo kilala? Yung nagsulat ng 95 thesis at pinako niya sa pintuan ng Katoliko, mga kapatid, hindi nyo naalala. Sino yan? Si Martin Luther. Ayan po. Sabi niya mga kapatid, yung Book of James daw ay kailangan daw tanggalin sa Biblia sapagkat hindi daw ito inspired. Ayan, at nagko-contradict daw ito sa sinabi ni Apostle Paul na faith only. Which is wala ka namang mabasa na only doon sa sinulat ni Apostle Paul. Ayan po. So, yan po mga kapatid, marami pong gustong magpatanggal sa Book of James sapagkat bakit? Pinapakialaman ng Book of James yung buhay ng bawat isang Kristiyano. Yung mga tao po noon, ayaw nila gusto nila, sila ang masunod. Ganyan po. So anong sabi nila? Faith only. Manampalataya ka lang, ikaw ay ligtas na. Ayan po. So, yung Book of James, kino-contradict niya itong belief na ito, itong turo na ito. Kaya ang sabi ng mga Bible scholar na ito, mga magagaling na Bible scholar, sabi nila, hindi inspired yan. Hindi totoo yan. Ayan po yung sabi nila. Kaya gusto nilang tanggalin yung Book of James sa banal na kasulatan. Pero bakit po hindi natanggal mga kapatid? Ayan, si Sister Leslie. Saka si Brother Manuel. Ayan, welcome. Ayan po. So yung Book of James mga kapatid, gusto nilang tanggalin sa Bible. Pero hindi sila nagtagumpay mga kapatid. Sapagkat during the first century Christians, yung Book of James is an accepted literature. Tinatanggap ito ng mga unang Kristiyano. Bakit ngayon sasabihin nila hindi pwede? Kung sa kanila during the first century Christians, kasama sa kanilang teaching, bakit ngayon hindi na pwede? Ayan. So, ganyan po, gusto nilang tanggalin yung Book of James. Ayan po, isa sa pinaka-controversial na libro sa book ng New Testament. Yan yung pinaka-gusto nilang tanggalin. Kung pwede lang punitin sa Bible, ayan. So, kaya hindi po kayo magtataka mga kapatid, Sa denominational world, hindi po ito pinag-aaralan. Yung Book of James ay hindi pinag-aaralan. Itinatago. Lalong-lalo na sa mga later day saints. At saka sa mga faith only na mga doktrina. Hindi nila pinag-aaralan at pinapansin yung Book of James. Tinatago nila. At ngayon naman, pag-aaralan natin. Ayan, para mabunyag. Kasi kaya naman nila tinatago kasi meron silang sikreto na tinatago. Ayaw nila na mabuking na yung doktrina na tinuturo nila ay contradict doon sa Biblia, sa Book of James. Kaya gusto nilang tanggalin yung Book of James. Ayan. Pati na po yung Book of Hebrews. Ayan, lahat po ng mga contradict sa kanilang doktrina, gusto nilang tanggalin sa Bible. Pero hindi pwede. Sapagkat yan ay inspired writing ng sinulat ng mga apostles at saka mga elders. Inspired writing yan. Bawal magbawas, bawal magdagdag. Oo. At ang sabi ni Jesus Christ, may promise siya, di ba? Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Ayan
ang Diyos mismo. Hindi ba kayo nagtataka? Ilang dekada na nakalipas. Mga kapatid, maraming gustong magtanggal ng Book of James sa Bible, nagtagumpay po ba sila? Hindi po. Sapagkat ito po ay inspired writing na salita ng Diyos. Kaya kahit yung mga first century Christians, yung mga second century elders, mga kapatid, recognize nila yung Book of James as an inspired writing of God. Ayan po. So hindi nila pwede sabihin na hindi inspired yung Book of James sapagkat contradict sa teaching nila. Ayan po. Sapagkat first century Christians, second century Christians, third century Christians, ina-accept yung Book of James as an inspired doctrine of God. Ayan po, hindi lang pwedeng tanggalin. Ayan, next! Yung background po nito, mga kapatid, ito pong pagkakasulat, kaya tinawag na general epistles addressed to all Christians all over the world. Kaya nga yung pagkakasabi niya dito, mga kapatid, James chapter 1 verse 1, sabi niya dito, to the 12 tribes is scattered among the nations. Sa mga ibang translation, dispersed all over the world. Ayan. Bakit po? Bigyan natin ng background. Bakit nagkaroon ng dispersion sa pagkakasulat ni Elder James? Ayan, next. Meron pong pangyayari, mga kapatid, na during po ng persecution ng mga Kristiyano sa bansang Israel, anong nangyari? Diba? Nag-start ito nung pinatay itong si Stephen sa Acts chapter 8. Anong ginawa? Diba? Nung pinatay si Stephen, in-stone to death, anong ginawa ng mga Kristiyano? Nag-spread out all over the world. Ayan, kaya nga ito ngayon, dahil yung mga Kristiyano ay napunta kung saan-saan, mga kapatid, yung mga Kristiyano napunta kung saan-saan. Kaya anong ginawa ni Elder James? To address yung mga Kristiyano na nagkalat sa buong mundo, mga kapatid, anong ginawa niya? Sinulat niya yung Book of James. Ayan. At yung isa, mga kapatid, sa kanyang in-address ay itong persecution. Sapagkat during po nang isinulat ni Elder James ito, uso na po yung persecution. Ano ginagawa? Pinapatay. Pinapatay sa plaza, sinusunog ng buhay, ini-stone to death. Ano po ginagawa? Pinapakain sa leon, mga kapatid. Ganyan po yung ginawa nila during the first century Christians. Kaya kinakailangan isulat ni Elder James yung Book of James para lang sa ganon, yung mga Kristiyano all over the world ay hindi tumalikod sa kanilang pananampalataya. Sapagkat during sa time na ito, mga kapatid, kung isa kang Kristiyano sa panahon na ito, napakahirap i-apply yung mga natutunan mo. Napakahirap i-apply, mga kapatid, yung love your enemies. Napakahirap i-apply, mga kapatid, yung mga Christian virtues. Ayan po. So, in-address nitong si Elder James, yung mga Kristiyano all over the world na nakakasapit ng pagsubok, trials, tribulation, persecution, mga kapatid, para nang sa ganun hindi sila basta-bastang tumalikod sa kanilang pananampalataya at i-apply nila yung kanilang natutunan na religion. Sapagkat ano po ba ang ibig sabihin ng religion? Ang ibig sabihin po nito sa Greek ay religare. Ano po ang ibig sabihin nito, mga kapatid, ay way of life. Ayan po, kung paano ka mabuhay sa mundong ito. Kaya nga tinawag yung Book of James na practical religion, sapagkat yung tinuturo niya, mga kapatid, kung paano ka mabuhay sa mundong ito, sa panahon na maraming persecution, sa panahon, mga kapatid, na talamak ang krimen, sa panahon, mga kapatid, na pag ikaw ay isang Kristiyano, ikaw ay papatayin. Kung isa kang Kristiyano, ikaw ay isang kriminal. At ikaw ay kukulong, anong gagawin sa'yo? Bubugbugin, papakain sa leon, at tatanungin ka, renounce your faith, and you will be free. Ano pong gagawin nyo? Pagka hindi mo natanggap yung sulat ni Elder James, mga kapatid, sigurado ako, mabilis pa sa 3:00, mga kapatid, tumalikod na kayo sa pananampalataya. Sa panahon nga natin ngayon, mga kapatid, umulan lang ng konti. Wala na, hindi na-attend sa church. Diba? Wala lang pamasahe, mga kapatid, hindi na-attend sa church. Malayo yung daan, malayo yung church, malayo yung kapilya namin. Tinatamad akong maglakad, hindi na makakapunta. Umuulan diba? Matalik yung daan, nakakapagod, puyat ako. Ganyan po. Maraming rason, mga kapatid, Pero ang sabi ni Elder James, ito po ay practical religion. Ang ibig sabihin ng religion is way of life. Kung paano ka mabuhay sa mundong ibabaw. Kahit na ganito yung nasa paligid mo. Diba? Puro kasamaan. Diba?
pinapatay kayo, pinapersecute kayo, pinapahirapan kayo. And yet, ang sabi ni Elder James, James chapter 1 verse 2, consider it your joy. Mag-alak ka. Basta ka makakakita nyo. Dito lang po sa Book of James. Next! Ito po yung lesson natin mga kapatid. No? The way of life of a bond servant. Yan po. Yan po ay nakasulat sa James chapter 1 verse 1. Ito po ang kanyang sinasabi sa New International Version. Okay na ba ito? Hello. Ayan. So, ito pong sabi niya sa New International Version. James chapter 1 verse 1, sabi niya, James, a servant of God and of the Lord Jesus, to the 12 tribes scattered among the nations. Greetings. Ayan po yung kanyang pagkakasabi. So, tignan natin mga kapatid. Ang font. Mga asterisk yung lumalabas mga kapatid pag tinay ko yung dulos. Ayan, yan po, dulos sa Greek. Ito po ay delta, omicron, epsilon. Yung itong L. Lambda. Lambda, omicron, at saka yung sigma. Ayan, pagka pinasa mo yan, dulos. Ayan po, ang ibig sabihin po nito mga kapatid, ang ibig sabihin ng dulos or bond servant sa Greek mga kapatid, ang ibig sabihin nito talaga literally is slave. Ayan po, kaya lang po ginawa na bond servant sapagkat sa type po na nauso yung mga black slave mga kapatid, ayaw nila na i-translate yung bond servant sa slave. Bakit? Kasi yung kaisipan daw nila baka isipin ng mga nagbabasa ay sinusuportahan ng Bible yung slavery. Ayan. So, yun po, kaya yung pagkasulat na linagay nila, bond servant ala. Ayan po. Nag-meeting po yung mga Bible Society. Yan po yung linagay nila na translation ng dulos. Pero literally, ang ibig sabihin ng dulos is slave. Ano po, ang mga tao na ito, mga kapatid, si Apostle Paul, he called himself a slave of Christ. Sino po ba si Apostle Paul, mga kapatid? Hindi ba isa siyang lawyer? Mataas ang katungkulan niya. And yet, tinawag niya yung kanyang sarili a slave of Christ. Si Apostle Peter, mga kapatid, tinawag din niya yung kanyang sarili. Hindi makita, no? Ayan. Si Apostle Peter, tinawag niya yung kanyang sarili a slave to Christ. Ganon din si Jude. Ganon din si John. At ganon din si James. Ang sabi nila ay, ako, isang slave ni Kristo. Siguro po mga kapatid, naaalala niyo po yung mga videos o mga movies na pinanood niyo pertaining doon sa slavery doon sa Amerika ng mga black Americans, yung mga negros. Ayan. Pagka sinabi mong negros, slave yun. Ayan, next. Ito mga slave mga kapatid, na sinasabi, meron po tayong tinatawag na absolute obedience. Pag ikaw kapatid ay isang slave, lahat ng pag-uutos ng master mo, anong gagawin? Susundin mo. Ayan po yung basic knowledge ng isang slave. Pag isa kang slave, ano man ang ipag-utos sa iyo, mga kapatid, ng master mo, ano gagawin mo? Susundin mo. Sapagkat isa kang slave. Kaya siguro mga kapatid, inalaw ng Diyos na merong mangyaring slavery, inalaw ng Diyos na magkaroon ng slavery para nang sa ganun maintindihan natin ang ibig sabihin ng obedience. Maintindihan natin ang ibig sabihin ng servanthood, kung paano maglingkod. Ayan po. Kaya siguro inalaw ng Diyos yung mapait na kapalaran ng mga negro para nang sa ganun maintindihan natin tayo ay isang slave ng ating Panginoong Jesucristo. Sasabihin ng mga di ba kinakausap ni Jesus Christ yung mga Hudyo. Sabi niya, mga slave kayo. Slave kayo. Di ba? Kaya sabi niya, basahin niyo yung aking mga salita and you will be set free. Kaya lang sagot ng mga Pariseo. Sabi niya, hindi kami slave. We are free men. We've never been slave. Hindi, sa buong buhay namin, hindi pa kami naging slave. Ayun po yung sagot ng mga Palestine kay
Jesus Christ. Hindi nila naiintindihan mga kapatid, ano po, na sila ay slave ng kasalanan at si Kristo ay namatay para sa kanila at binili nila sila. Binili ni Kristo yung mga tao na ito para nang sa ganun maging slave niya, maging servant niya. Ayan po, next. Alam niyo po ba mga kapatid na yung isang slave, pwede mong ibenta, pwede mong bilhin. Pag sinabi mga kapatid na isa kang slave, you have no rights. Diba? Buti pa yung aso, mayroong rights. Mayroong animal rights. Pag sinipan mo yung aso, ano mangyari? Nakita ka ng pulis. Ano mangyari? Kukulong ka, bubultahin ka pa. Kukulong ka ng 6 months at meron ka pang multa. And yet, pag isa kang slave, mga kapatid, ano po? You have no right. Sa madaling salita, you are a commodity. You are a property. Pwede kang ibenta, pwede kang bilhin, mga kapatid. Ayan po yung concept ng slavery. Ayan po, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, tayo ay kanyang binili sa papaanong paraan. Next, sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Acts chapter 20, verse 28. Hindi ba? Ang sabi niyo doon, binili niya yung iglesia sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. So anong gagawin mo? Ang sabi po ni Apostle Paul sa kanyang pagkakasulat sa 1 Corinthians, ito po ang sabi niya, basahin ko po Ito po ang sabi niya sa 1 Corinthians chapter 6, verse 20. You were bought at a price, therefore, honor God with your body. Ano pong sabi doon? Pasok po, marami pong bakante dito. Ayan. Ang sabi po dito sa 1 Corinthians chapter 6, verse 20, mga kapatid, kayo po ay binili ng Diyos sa kanyang sariling dugo. So ano gagawin mo? It is only right for us to obey the commandments of God. Sapagkat binili naman niya tayo sa kanyang sariling dugo. Yeah. Diba? Tama lang na sundin natin siya sapagkat binili niya tayo Hindi ba? Siya yung namatay, mga kapatid, pinako sa krus. Siya yung pinahirapan para tayo ay maligtas sa ating mga kasalanan. Therefore, it is only right to serve God sa pamamagitan, mga kapatid, ng obedience natin sa Kanya. Sapagkat slave tayo Diba? Sabi natin kanina, for sale yung slave, for sale. Diba? Yung mga Kristiyano, mga kapatid, binili ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. During po ng araw, mga kapatid, yung mga Hudyo, yung palatandaan na ikaw ay isang slave, meron kang iring. Yung iring mo, mga kapatid, merong letra na nakasulat doon. Yung middle initial, kung sino ang may-ari sa'yo. Pagka sa mga pagka sa Roman slave naman, yung hot iron, diba? Yung iron, papainit sa apoy. And then pag nagbabagal na yung bakal, ididikit doon sa balat mo para nang sa ganon tatatak yung pangalan yung symbol na ikaw ay isang slave. So sa madaling salita, meron tayong palatandaan na tayo ay slave ni Kristo. Meron tayong palatandaan, mga kapatid, na tayo ay pag-aari ng ating Panginoong Jesucristo. At ang sabi po ng Ephesians chapter 1, mga kapatid, ang ating palatandaan na tayo ay pag-aari ng ating Panginoong Jesucristo, ito ang kanyang pagkakasabi sa Ephesians chapter 1, verse 13. And you also were included in Christ when you heard the duty of the gospel of your salvation, having believed, you were marked in with Him with a seal, the promise, the Holy Spirit. 2 Corinthians chapter 1, verse 22. Ephesians chapter 4, verse 30. Sinasabi rin yung pareho, mga kapatid. Ang senyales na ikaw ay pag-aari ni Kristo ay yung natanggap po na Holy Spirit. Kailan ito? Ito po ay nangyari, mga kapatid, sa baptism mo sa Acts chapter 2, verse 38. Sa Romans chapter 6, verse 3 hanggang doon sa verse 5, ito yung death, burial, and resurrection. Yung nakikipagkaisa mo sa ating Panginoong Jesucristo.
During sa experience mo na ito, mga kapatid, ikaw ay binili ni Kristo sa kanyang sariling dugo. Ito ay kanyang tinubos. Yung kasalanan mo, mga kapatid, ano po, meron pong history ito, ano? Yung pong tinatawag natin na kinsman redeemer. During po the Old Testament, ikaw ay nangutang. Diba, nangutang ka, then nangutang ka ulit kasi walang makain eh. Merong famine, merong drought. So, anong gagawin mo? Mangungutang ka para mabuhay ka. At saka yung pamilya mo. So, anong mangyayari? Ano po, meron tayong tinatawag na kinsman redeemer. Dahil hindi makabayad yung kamag-anak, anong gagawin? Sasabihin ng kinsman redeemer, sasabihin niya, ako na lang yung bayad. Ako na lang yung bayad. Magiging slave ako para lang sa ganun matubos yung kasalanan niya. Ganun po yung ginawa ni Kristo, mga kapatid. Si Kristo ay namatay para sa akin para matubos tayo sa ating mga kasalanan. Ganyan po. At tayo ay naging slave ng ating Panginoong Jesucristo sapagkat siya yung nagbayad para sa atin. Ganyan po yung kinsman redeemer. Diba, ikaw yung nagbayad para sa kanya, i-slave mo na siya. Mga kapatid, sapagkat ikaw yung nagtubos sa kanyang mga utang, so paano ka makakabayad? Sa amin po, sa probinsya, meron po tayong tinatawag na pag hindi makabayad, for example, meron siya utang ng 500. Yung gagawin niya po, mga kapatid, ano? Yung gagawin niya, magtatrabaho siya 3 days. Diba? Magtatrabaho siya under nung nakautangan niya para nang sa ganun matubos niya yung kanyang utang. Ano po, hindi niya ito babayaran with money. Babayaran niya ito through labor. Kaya magtatrabaho siya 3 days. Pagtatrabaho niya para mabayaran niya yung kanyang utang. Ganyan po. So, ganyan po yung sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Si Kristo ang nagbayad sa atin. Siya yung nagtubos sa atin. Siya yung bumili sa atin. Kaya po, kaya tayo ay kanyang naging slave. Kaya lang po, merong problema. Kaya merong malaking problema, mga kapatid. At ito yun. Next. Ang sabi po, mga kapatid, ano po, yung slave, kung isa kang slave, isa kang tagapaglingkod, mga kapatid, meron kang master. Sino po yung master mo? Ang sabi po ni Apostle Paul sa kanyang pagkakasulat, ito po ang sabi niya, no? Sa Romans chapter 6. Ito po ang sabi niya. Basahin ko po, ano? Basahin ko po sa New International Version sa Romans chapter 6 verse 16. Ito po ang sabi niya. Don't you know that when you offer yourself is to someone to obey him as a slave, you are slaves to the one whom you obey. Ano pong sabi niya Apostle Paul? Ano po? Ikaw daw po ay tagapaglingkod or slave kung sino man yung sinusunod mo. Kung ang sinusunod mo, mga kapatid, yung sarili mo, sino ang master? Sino po ang master? Hindi ba ikaw? Ikaw ang nasusunod eh. Ito po ang sabi ni Apostle Paul. Kung sino ang sinusunod mo, siya yung master mo. At ang sabi dyan, mga kapatid, sino ba yung master natin dyan? Yung bang ngayon, yung matanda, o yung nandun sa kabila? Ayan, mamili ka. Sino yung master mo? Mga kapatid, ang sabi po ni Apostle Paul sa Galatians chapter 1, sabi niya, kung ang sinusunod mo ay yung ibang tao, diba? Siya yung nasusunod sa pananampalataya mo, mga kapatid. Galatians chapter 1, verse 10. Sabi niya dito, am I now trying to win the approval of man or of God? Or am I trying to please men? If I were still trying to please men, I would not be a servant of Christ. Ano pong sabi doon? Kung ikaw, mga kapatid, ang plini-please mo ay si pastor, at siya ang nasusunod sa pananampalataya mo, sino ang master mo? Si pastor. Sa madaling salita, you are a servant of man. Sapagkat ang nasusunod sa pananampalataya mo ay sino? Si pastor. Diba? So hindi lang pala pwedeng ikaw yung master. Pwedeng si pastor yung master. At pwede rin, mga kapatid, yung mas malala, si Satan yung master mo. Mga kapatid. Kasi siya yung mastermind. Mastermind. Oo, siya yung mastermind. Ayan. Siya yung nag-influence sa'yo, mga kapatid. Ayan po. So yan po yung sinasabi ni Apostle Paul. Diba? Kung ikaw ay isang slave,
automatic yan, meron kang isang master. Kung isa kang trabahador, mga kapatid, ibig sabihin meron kang boss. Ayan po. Ang sabi ni Apostle Paul, sino ba yung master mo? Si Satan ba? Yung sarili mo ba? Si pastor ba? O si Kristo? Ayan po yung sabi niya, mga kapatid, ano? Sino ba yung master mo? Sino po ba ang nasusunod sa pananampalataya mo? Diba? Attend ka sa church. Tapos sabi niya, huwag na, sabi ni Pedro, huwag na. Mag-inuman na lang tayo. Diba? Sino nasunod, mga kapatid? Yung kaibigan mo. Sino yung master mo? Yung kaibigan mo, mga kapatid. Diba? Ganyan po. Ang sinasabi po ni Apostle Paul, kung sino ang sinusunod mo, siya ang master mo. Ito po yung masakit na katotohanan. Pinili tayo ni Kristo sa kanyang sariling dugo, at yet ang nasusunod yung ating sarili. Ang sabi, ang lagi nilang sasabihin, accept Jesus Christ as your Lord and Savior. And yet ang nasusunod yung kanilang sariling pagnanasa. Diba? Sinner's prayer. Wala naman yun sa Bible, mga kapatid. Sinner's prayer. Yun ang nasusunod, mga kapatid. Wala naman sa Bible. Paano nila in-accept si Kristo as their Lord and Savior and Master? Hindi naman si Kristo ang kanilang sinusunod, kung hindi si pastor at saka yung kanilang sarili. Next! Ang sabi po, mga kapatid, ng ating Panginoong Kristo sa kanyang pagkakasulat, ang sabi po, free from sin. Tayo ay kanyang pinalaya sa kasalanan. Ito po ay nakasulat sa Romans chapter 6, verse 18. Ito po sabi niya, you have been set free from sin and have become a slave of righteousness. Ano pong sabi? Dati po, mga kapatid, ikaw ay slave ng kasalanan. Pero nung ikaw ay nabautismuhan kay Kristo, ikaw na ay naging slave ng righteousness. Ikaw na ay slave ng ating Panginoong Kristo. Di ba? Ano po ba ang ibig sabihin ng Christian? Di ba? Dalawang word ito, compound word. Christ at saka yung Yans. Ang ibig sabihin ng Yans, tagasunod. Tagasunod nino? Ni Kristo. Ayaw pong ibig sabihin niyan. Kung ang nasusunod, mga kapatid, ay yung sarili mo, ang religion mo, mga kapatid, ay yung sarili mo. Hindi Christianity, hindi ka Christian. Sapagkat ang ibig sabihin ng Christian ay tagasunod ni Kristo. Ayan po. Yan ang ibig sabihin ng religion. Way of life. Kung ang way of life mo, mga kapatid, ay yung pamamaraan ng way of life ni Buddha, anong tawag sa'yo? Buddhist ka. Sapagkat ang sinusunod mo ay si Buddha. Hindi po ako si Buddha, mga kapatid. Kamong alam ko. Ayan po. So, makita natin, mga kapatid, na yung sinasabi niya, Apostle Paul, tayo ay pinalaya sa sin, pero anong ginagawa natin? Bumabalik sa dating ugali. Bumabalik sa dating kasalanan, sabi ni sister. Ano po? Pinalaya na tayo sa ating kasalanan. Pinatawad na tayo sa kasalanan, naging slave of righteousness na tayo. And yet, pag umasta, anong nangyari? Di ba, Kristiyano, pag nasa loob ng kapilya, pag nasa labas, anong nangyari? Nasa kalsada, nagtatagayan. Oo, di ka Kristiyano. Tapos magkabukingan pa, magkasalubong sila doon sa, doon sa punro. Diba, sasabihin niya, bro, andito ka! Andito ka rin! Ang galing, mga kapatid. Masyado mo. Ayan. Buwang-buwang mo. Ayan. Nagkasalubong sila, mga kapatid, doon pa sa Munro. Ayan, bro. Sino? Beer house po dyan sa Magsaysay. Ayan po. Next. Ayan po. Pinalaya na tayo sa kasalanan. So ano pong nangyari? Dalako po tayo sa pangalawang punto. Ang sabi po ni Jesus Christ, absolute humility. Philippians chapter 2, verse 5 hanggang doon sa verse 8, anong nangyari? Anong ginawa ni Kristo? Siya ay Diyos, sabi doon sa verse 5, kaya anong ginawa niya? Hindi niya ito tinawag na kawalan. Ano po? Na siya ay magkatawang tao at maging slave. Maging servant, mga kapatid.
Ang tawag dito ay humility. Siya ay nagpakababa para sa atin. Ayan po. Next. Meron pong pangyayari mga kapatid. Sa Matthew chapter 20, yeah, the humility of Christ, ano? Pinakita niya na kung paano tayo magpakumbaba sapagkat siya mismo ay, anong ginawa niya? Nagpakumbaba. Ano po? Nagpakababa. Diyos siya, pero anong nangyari? Siya yung naghugas ng mga paa ng mga apostol. Diyos siya, pero anong nangyari? Siya yung naglingkod. Humility. Ayan po. Siya yung naging tubos sa ating kasalanan. Next. Meron pong pangyayari mga kapatid, ano? Doon sa Matthew chapter 20, verse 20 hanggang doon sa verse 28. Meron pong isang mama, isang babae, si Salome, tama ba? Salome. Ano? Itong babae na ito, yung dalawang anak niya ay apostol ni Jesus Christ. Ngayon, yung ginawa nitong babae na ito, siguro ay may alam naman natin yung mga nanay, merong concern sa kanyang mga anak. So ano ginawa niya? Lumapit siya kay Kristo. Alam niya na si Kristo ay, King. Messiah, the King of Kings. So anong ginawa nitong mama na ito, itong si Salome na ito? Lumapit siya kay Kristo. Ang sabi niya, Kristo, baka pwede namang yung right hand mo ay yung isa kong anak. At yung left hand mo ay yung isa kong ring anak. Para meron kang left hand at saka meron kang right hand. At sila ay parehong anak ko. So, ano pong implications nito? Gusto nung nanay na yung dalawang anak niya ay magkaroon ng mataas na katungkulan, mataas na posisyon. Kapatid, siya ay mataas. Matanyag, mga kapatid, ano? Kaya lang, sapagkat yung pag-iisip niya, kapatid, ano? Si Kristo ay hari. Di ba? Hindi yung right hand niya at saka yung left hand niya, anong mangyayari? Pag ikaw ba naman yung right hand ng presidente, meron kang authority. Di ba? Kapag ikaw ba naman yung left hand ni presidente, pwede mo siyang i-represent sa speaking niya. Diba? Ibig sabihin, meron kang maraming privilege. Kaya lang po anong sagot ni Jesus Christ? It is not mine to give. Ayan, sinagot niya po ito mga kapatid doon sa verse 26 at saka doon sa verse 28. Ang sabi niya doon, yung mga Gentiles, speaking doon sa Roman soldiers, anong ginagawa nila? Merong hierarchy. Diba? Kung isa kang general, meron kang mga under na mga bata. Diba? Pagka ikaw ay isang lieutenant, di ba? And then merong magsusunod. Ayan, merong ladder, mga kapatid, ng authority. Pero anong sabi ni Jesus Christ? The way up is down. Kung gusto mong maging mataas, mga kapatid, ang sabi ni Jesus Christ, dapat ikaw yung pinaka mababa. Ang sabi po ni Jesus Christ, Matthew chapter 23, verse 11, if you want to become great, you must become their slave. Ano pong ibig sabihin nito? Slave, servant. Di ba kung gusto mong maging mataas, mga kapatid sa langit, anong gagawin mo daw? Dapat ikaw yung maging pinaka mababa, absolute humility. Sapagkat wala ka na ang rights, mga kapatid, magmamayabang ka pa. Di ba? Slave, nakakita na ba kayo mga kapatid ang slave na nagmamayabang? Nag-uutos? Inuutusan niya yung bossing niya. Ayan po. Ayan po. Ang sabi po sa 1 Peter chapter 5, verse 5 to 6, God opposed the proud. At anong gagawin niya sa mga mabababa? Itataas niya, mga kapatid. Ayan po yung concept na iniisip ng mga apostol. Yung kaisipan na gusto niyang isipin ng mga Kristiyano. Kung gusto mo, mga kapatid, na yung position mo sa langit ay mataas, ano gagawin mo? Dapat ikaw yung maging pinakamababa. You serve. Sapagkat yung kaisipan ng mga tao, kung sino yung nag-uutos, siya yung mataas. Pero sa harapan ng Diyos, kung sino yung naglilingkod, siya yung mataas, mga kapatid. Diba? Ganun po. God opposed the proud and He lift up yung mga humble. Diba? Ganyan po. The way up is down. Diba? Kung gusto mong maging mataas, dapat ikaw yung maging pinaka mababa. Ayan po, absolute humility. Next, meron po tayong tinatawag na absolute loyalty. Yung pong isang slave, meron pong pangyayari, na merong isang runaway slave. Ayan, at na-meet nitong si
Itong si Apostle Paul Kulungan. sa kulungan. Alam niyo po ba mga kapatid, na meron silang tinatawag na slave hunter. Yung ginagawa po ng mga slave hunter na ito, kung isa kang slave, ikaw ay tumakbo, anong gagawin? Merong maghahunting sa'yo para ikaw ay ibalik. Ano po? At depende doon sa master kung ano yung ipapataw na parusa sa'yo. Whether ipapakulong ka or you will be beheaded, ano po, doon sa plaza, para maging warning doon sa mga slave na mga iba. Ano po? Yung slave mga kapatid, meron tayong tinatawag na absolute loyalty. Ano po, hindi mo pwedeng backstabin yung master. Sapagkat kung ginawa mo yan, ang number one suspect sino? Ikaw. Mga kapatid. Ayan po. So ganyan po, kung isa kang slave, meron kang loyalty sa ating Panginoong Jesucristo. At ang sabi niya, next, kung isa kang slave, mga kapatid, you cannot serve two master at the same time. Hindi pwede mga kapatid na, ay gusto ko yung pera. Ay gusto ko rin yung Diyos. Hindi pwede. Ang sabi ni Jesus Christ, you cannot serve two master at the same time. Hindi pwede na maglingkod ka sa Diyos. From Sunday, maglingkod ka sa Diyos. And then from Monday to Saturday, sa demonyo ako. Sa demonyo ako. From Monday to Saturday, sa demonyo ako. And then from Sunday, sa Diyos ako. Galing mo mga kapatid. Ang sabi ni Jesus Christ, you cannot serve two master at the same time. Whether you will hate the other and love the other. Ano pong gagawin niya? Di ba mamimili ka ngayon? Sino yung master mo? Diba? Mamon ba? Ano po yung mamon? Pera yun eh. Di ba? Diyos ba yung paglilingkuran mo? Ayan. Ang sabi po sa Revelation, next. Ang sabi po mga kapatid, sa Revelation chapter 3 verse 6, ang tawag po dito ay lukewarm. Nasa gitna. Hindi malamig, hindi mainit, hindi puti, hindi itim. Ikaw ay gray, mga kapatid. Wala po ganun, mga kapatid. It's either you are with God or against God. Ayun po yung sabi doon. Walang middle ground. Hindi mo pwedeng sabihin, Lord, ako sa gitna. Ako yung referee. Hindi pwede. Mga kapatid, whether, pagka ikaw, mga kapatid, ay with God, ibig sabihin, automatic kaaway mo si Diablo, itong si Satan. Pagka ang alay mo ay si Satan, automatic mga kapatid, kaaway mo ang Diyos. Hindi pwedeng nasa gitna ka mga kapatid. Dalawang kampo lang yan. At sabi po ni Jesus Christ, sa kanya pong pagkakasabi, sa kanya pong pagkakasabi, sa Matthew chapter 12 verse 30, ito pong sabi niya, he who is not with me is against me. And he who does not gather with me scatters. Matthew chapter 12 verse 30. Ang sabi po doon, kung hindi ka sa Diyos, automatic ikaw ay sa demonyo. Hindi pwedeng nasa gitna ka. Meron akong kalahati, masama, kalahati, mabuti. Mga kapatid, ang sabi ni Jesus Christ, dalawang kampo lang yan. Whether you are an ally or you are an enemy. Ayan lang po ang sabi ni Jesus Christ. Kung ikaw ay wala kay Kristo, automatic ikaw ay kaaway ni Kristo. Dalawa po yan, babae. Ayan, absolute loyalty. Ayan. So, dyan po yung ating mensahe at saka Bible study sa James chapter 1, verse 1. Meron po pa tayong question. Question po. Kalagdagan, brother Ed. Nakalimutan ko yung tanong mo. Ayan. Kung ano na po, May mga tanong sa radio noon. Nagsasabi, ang lupit naman ng Diyos. Kasi bakit yung mga slaves ay pinabayaan niya na ganun yung sitwasyon nila sa buhay. Opo. Yun yung paulit-ulit na tanong sa radio. Bakit parang may favoritism yata ang Diyos na, but why did He allow people to become slaves and experience a life na not worth living? Kasi pag sinabing slave ka, parang wala ka ng buhay para sa sarili mo. Parang you don't deserve to live. You are living for another person. Parang ganun. Bakit ganun daw kalupit ang Diyos? Siguro magandang question yun para maintindihan nila what it means why
the term doulos came about. Ayan po, ano? Ayan po mga kapatid, ano? Yung pong slavery, mga kapatid, sinabi ko po kanina, inalaw po ito ng Diyos para nang sa ganun, maintindihan natin kung ano ang ibig sabihin ng paglilingkod. Sapagkat, mga kapatid, ano? Yung pong servanthood, hindi po naiintindihan ng tao. Kaya ginamit niya yung experience ng iba para nang sa ganun tayo ay matuto. Kahit po during ng Old Testament, mga kapatid, ginagamit po niya yung experience ng iba para nang sa ganun matuto tayo. Ayan po. Yung slavery po, inalaw po ito ng Diyos para nang sa ganun maintindihan natin kung ano ang ibig sabihin ng servanthood. Kung ano ang ibig sabihin ng paglilingkod sa Diyos. Sapagkat meron po tayo sinasabi mga kapatid na yung humility, meron po tayong tinatawag na yung isosurrender mo lahat para sa Diyos. Yung tinatawag natin na yung tawag dito, servanthood, at saka yung dahil ikaw ay makasalanan, si Kristo ang tumubos sa'yo. So ang ibig sabihin ng mga kapatid, ikaw na ay maglilingkod para sa righteousness. Slave ka na niya. Diba, inilipat ka niya na sa kanyang kingdom para ikaw ay maging sa paglingkod niya. So ito po slavery na ito na nangyari mga kapatid sa mga negro. Ito po ay teaching sa atin, sa panahon natin ngayon, para nang sa ganun maintindihan natin kung anong ibig sabihin ng servanthood. Diba? Kasi yung meron pong nagtanong din sa akin na may slavery sa Bible, ibig sabihin sinusuportahan ng Diyos ang slavery. Hindi po. Inalaw lang po niya ito na mangyari, hindi po ibig sabihin na siya yung may panungkalan ito, mga kapatid. Inalaw po niya ito sapagkat meron po tayong sariling free will. Diba? Even pa sa panahon nito si Joseph, hindi ba binenta siya ng kanyang mga kapatid para maging isang slave? Diba? Binenta siya, pinagkakitaan siya, mga kapatid. So, way back during sa panahon pa nila noon, meron na slavery. Diba? Ang nagpaano naman nito, mga kapatid, nagpauso nito ay ang mga tao din. Hindi ba tao din ang nagpasimula nito? Inalaw po ito ng Diyos para mangyari sa atin, para maintindihan natin kung anong ibig sabihin ng paglilingkod. Actually, kulang pa eh. We're just talking about slavery in the Old Testament and perhaps may mga slavery pa rin nangyari after. But the best example of being servant is Jesus Christ. But because yung experience is the worst ever. So, yun yung concept ng Diyos. He was teaching us. Para doon sa time ng Christian age, alam ng bawat Kristiyano what it means to become a bond servant. Actually, if I may add, kasi mic masakit kasi yung mga kapatid. Ang sumulat po nito, itong Book of James, if you remember, si James. Ang tanong, sino po ba si James? Si James holds a very prominent position in Jerusalem. Una, kapatid siya ng ating Panginoong Jesucristo sa laman. But when you look at the introduction, every introduction po sa New Testament, sometimes identifies himself kung sino siya. Dahil yung ganun yung sulat eh. Pag susulat ka sa New Testament, ipapakilala mo muna yung sarili mo bago mo sulatan kung kanino intended yung iyong sulat. Pero if you look at the concept of James there, kapatid siya sa laman ng ating Panginoong Jesucristo. And yet, hindi niya sinabi yun. Everyone knows in Jerusalem that he is a half-brother of our Lord Jesus Christ. Number one yun. Pangalawa, he holds a very important position in the church at Jerusalem. Bakit? Siya po ay isang prominent elder. Pero hindi nyo makikita doon na sinabi niya, I'm an elder. Ano po ang nakasulat doon? Ang pagpapakilala niya sa sarili niya, ako si James, ako si Santiago, ako ay adipin. Sa Ilocano, adipin. Diba? At yung pagka inintindi nyo po mabuti yung salitang servant, yun na yung pinag-aaralan natin. God has to create a scenario in our lives para maintindihan mo kung ano ibig sabihin ng alipin. Ano yung scenario na yan? May mga taong nabuhay na hindi nila na-enjoy yung kanilang pamumuhay dahil naglilingkod sila.
Ang nag-i-enjoy nun sino? Yung master nila. Isipin nyo kung walang slaves nung araw, mga kabsat. Di ba? Paano kaya mabubuhay ng marangya yung mga hari? Yung mga matataas ang katungkulan. Di ba? Parang sinasabi sa atin ng Diyos, ako yun. Ako yung mataas ang katungkulan. Di ba? Ako yung merong dapat na makareceive ng paglilingkod sa inyo. At tayo ay parang yung mga negro, yung mga alipin ng araw na binibili, sinasampal, tinatadyakan, wag mo lang papatayin. Lahat pwede mong gawin. Pwede mong gawin punching bag. Kunyari, hindi ka nakabili ng punching bag at boksingero ka, yung slave mo, yun ang susuntukin mo. Hindi magrereklamo yun, mga kapatid. Ganun ang ibig sabihin ng bond servant. Hindi sinabi ni James na servant lang. Bond. Diba? Ikaw ay parang naka-mighty bond. Ikaw ay nakadikit, hindi ka pwedeng maalis doon sa mama na yon. Tinuturuan tayo ng Diyos na tayo ay maging ganoon, mga kabsat. At dapat kung iisipin nyo, mga kapatid, malaki ang utang na loob natin sa mga naging alipin before. Kasi kung hindi nila ginawa yung pagiging alipin, hindi natin maintindihan kung ano ibig sabihin ng alipin. At higit sa lahat, malaki ang utang na loob natin sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil siya lang yung Diyos na nagpakaalipin. In Philippians chapter 2, verse 6 and 7, mababasa niyo po yun. He was in a form of God, but He became, sabi niya, a bondservant. Naging katulad siya natin in the likeness of man. Hindi lang siya naging tao, nagpakaalipin pa siya, mga kabsat. Kaya nga, napakaganda ng paumpisa ni Santiago sa kanyang epistle. Sabi niya, ang tinuturo niya isang ano ba yung pure sa Tagalog? Yung dalisay, mga kabsat. Dalisay at walang kapintasan na paglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo. Yun po yung nating i-stress sa bawat isa sa atin. Na dapat, if you're a Christian, dapat maintindihan mo, ito yung mindset mo. Katulad ni James, isa lang tayong alipin. Question po kayo, mga kapatid. Ayan, meron po tayong question, mga kapatid. Mga tao po una, find themselves as servant. Dapat sana itong si Elder James, mga kapatid, ano sasabihin niya? Kapatid ko si Kristo. You have to obey me at paglingkuran ako. Pero ang sabi ni Elder James, anong sabi niya? I am a servant, a bond servant of Christ. Yun po yung kayong pagka-identify, mga kapatid, ano? Hindi niya itinaas yung kanyang sarili para siya ay makanyag at siya ay paglingkuran at para siya ay mag-demand ng paglilingkod sa kanya. Pero anong sabi niya? Servant. Actually, mga kapatid, kung nabubuhay si James ngayon, at ang senaryo ay denominationalism, ang successor ni Kristo, si James. Kasi family incorporated, di ba? Ganun talaga eh. Katulad ni Manalo, si Felix Manalo, ang nagsaksid sa kanya, yung anak niya, si Eranio Manalo. Ang nagsaksid naman kay Eranio Manalo, yung kapatid ba niya o anak niya, si Eduardo Manalo. So, pamilya yan. So, isipin niyo yung katayuan ni James. Pwede niyang i-impose yun. Kapatid ko si Kristo. Ako masusunod. Pero ang sabi niya, susunod din ako kay Kristo. Dahil alipin din ako. Mga kapsa. Dapat ganun po yun tayo. Maski sa atin po, mga church leaders, yung mga nauna nang nag-aral ng banal na kasulatan na nagpapasunod, tayo nagpapasunod lamang. Halip po kayo. Pasok po tayo dun sa pure and undefiled religion. Kaya po may pintuan doon nakabukas, nakita nyo? Ang sinasabi po ni James, alin kayo. Ito yun. Ito yung dapat na maging ugali natin. Anong unang ugali ng isang Kristiyano? Alipin. Wala tayong karapatan. Kaya dapat walang nagmamalaki sa atin. Kaya yung nagsasabing may karapatan tayo, ang sabi ni James, wala kayong karapatan. Sorry sa inyo. Ayan. So, ganyan po, no? Paano natin ito i-apply sa buhay natin? Sa pinakahuli, bro. Diba? Dapat kaya rin natin sabihin, mga kapatid, na Aris, a bond servant of Christ. Magandang umaga po. Thank you po sa mensahe niyan. Tapos na po tayo sa ating Bible study. Tayo na po ay dadako sa ating Lord's Supper bilang pag-alala po sa pagkamatay ng ating Panginoong Kristo sa krus ng Kalbaryo. Siya po ay namatay, nilibing at muling nabuhay para po sa ating mga kasalanan.
Atin pong awitin ang hymn number 376 sa songbook po, Nothing But the Blood. Nothing But the Blood, 376. Nothing But the Blood. Sino ang mag-lead? Maglilid po yung si scripture reading po si Brother Nayoyos. Brother Nayoyos, tsaka po yung mga estudyante. Atin po mawitin. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other found I know. Nothing but the blood of Jesus. For my pardon this I see. Nothing but the blood of Jesus. For my cleansing this my plea. Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other found I know. Nothing but the blood of Jesus. Nothing can foresee the throne. Nothing but the blood of Jesus. Not of good that I have done. Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other found I know. Nothing but the blood of Jesus. Darako po tayo sa Lord's Supper. 1 Corinthians 11:28-29. Sabi niya po rito, New King James, for I received from the Lord that which I also delivered unto you, that the Lord Jesus on the same night which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, take it, this is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me. In the same manner, he also took the cup after supper, saying, this cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me. 26. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till he comes. 27. Therefore, whoever eats this bread or drink this cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of the body and blood of the Lord. 28. But let a man examine himself, so let him eat the bread and drink of the cup. 29. For he who eats and drinks in an unworthy manner eats and drinks judgment to himself, not discerning the Lord's body. Tayo po'y manalangin para sa tinapay. Ama naming Diyos na nasa langit, makapangyarihan sa lahat at mapagmahal, kami po'y nandirito muli, Panginoon, upang alalahanin ang kamatayan ng aming Panginoong Hesus na siyang ipinako sa krus upang tubusin ang aming mga kasalanan. Panginoon, naririto po ang tinapay na siyang papaalala sa kamatayan ng aming Panginoon sa kanyang katawan na siyang naipako sa krus. Hinihiling namin, Panginoon, na bendisyonan niyo po sana ito, ganyan din po sa magsisitanggap sa atin ang aming mga sarili kung kami po'y karapat dapat na tumanggap sa tinapay na ito.
Patawarin niyo po sana kami, Panginoon, sa lahat po ng aming mga pagkukulang at pagkakasalang nagagawa sa inyong harapan. Ang lahat po ng ito ay amin pong dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Dasal po tayo. Ama naming banal, maraming pong salamat Ama sa inyong patuloy na paggabay at salamat din po Ama na inyo kaming tinipon ngayon dito. Ngayon po Ama, inaalala po namin ang kamatayan ng aming Panginoong Hesus at nandito po ngayon Ama ang katas ng ubas na nagpapaalala sa kanyang dugo na naghugas po sa aming mga kasalanan at hiniling po namin Ama na bendisyonan niyo po ito at ang matatanggap po nito. At hiniling din namin Ama na patuloy niyo po kaping linisin at patawarin po sa aming mga kasalanan na gawa. Ito po ang aming samot dinadalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
Dadako naman tayo sa pagbibigayan. Sabi niya sa 2 Corinthians 9:5 to 8. Ito po ang yung sabi. Therefore, I thought it necessary to exhort the brethren to go to ahead of time and prepare your generous gift beforehand, which you had previously promised, that it may be ready as a matter of generosity and not as a grudging obligation. 6. This I say, he who sows sparingly will also reap sparingly, and he who sows bountifully will also reap bountifully. So let each man who gives as he purpose in his heart, not grudgingly, of necessity, for God loves a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that you always having all sufficiency in all things, may have in abundance for every good works. 9. As it is written, he has dispersed abroad, he has given to the poor, his righteousness endures forever. God loves a cheerful giver. Tayo po'y manalangin para sa pagbibigayan. Ama naming Diyos na nasa langit na mapagmahal, marami pong salamat sa iyong dakilang pagmamahal, Ama, sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo, Ama, na kami po'y nagtipon-tipon dahil po sa Kanya, Ama. Ama, narito na naman pong aming pagbibigayan, Ama, na lubos puso na kami po'y nagtipon-tipon na Kristiyano, Ama, na magbibigayan sa iyong iglesia, Ama. Ama, ikaw po nawang siyang magpala, Ama, mag-bless po sa bawat isa sa amin, Ama, na nagsisibigay. At ang mga malilikom, Ama, inaway magamit sa iyong iglesia, Ama, sa paglago ng iyong iglesia at sa pagpamamahagi ng iyong mga salita sa saan mang dakong hindi pa nakakaalam ng iyong mga salita, Ama. Ama, tulungan niyo pong bawat isa sa Ama na lumago sa spiritual na aming mga pangangailangan, Ama. Ganon din, Ama, ang aming mga pinagkukunan ng aming mga makakain, Ama. Ikaw po nawang siyang magpala sa mga ito, Ama. Balik niyo pong sa bawat isa sa amin, Ama, ang siyang magandang kinabukasan, Ama, sa bawat isa sa amin, Ama. Ikaw po nawang siyang magpala sa bawat isa. At uli, Ama, humihingi kami ng kapatawaran sa kung anuman mga aming mga nagagawa na pagkakasala o pagkukulang sa inyo, Ama. Dalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Tapos na po tayo sa ating Bible study. Bago po ang ating message sa oras na ito, atin po munang awitan ng hymn number 502, Tell It to Jesus Alone.
502, tell it to Jesus alone. Tell it to Jesus alone. Ay pangawitin. Are you weary? Are you heavy burden? Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. Are you weary, overwhelmed, departed? Tell it to Jesus alone. Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. He is a friend that will know. You have no other sense of friend or brother. Tell it to Jesus alone. To the tears, Lord, on your children, tell it to Jesus. Tell it to Jesus. Have you seen that you must have then tell it to Jesus alone. Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. He is a friend that will know. You have no other such a friend or brother. Tell it to Jesus alone. Do you feel like because of sorrow? Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. Are you anxious what will be tomorrow? Tell it to Jesus alone. Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. He is a friend that you know. You have no other such a friend or brother. Tell it to Jesus alone. Who can stand before God? Yan po ang ating pag-aaralan ngayon. At yan probably ang question that's the question that James wanted us to answer when he wrote the book of James. Although wala po yung mga katagana yan sa kanyang sinulat, pero as I was, ito pong book of James is the first book that I taught in the Bible school. At kahit pagbalik ta rin po ito, dahil ito yung unang tinuro namin, and even si philosopher, si Brother Aris, ay lagi po niyang tinuturo ito. And probably to sum up, if you're going to have a question that James wanted you to answer, I can imagine, if I will ask that question to all of us, ganito po siguro ang pagkasabi ng Diyos. Who can stand before God? That may be how God would ask that question to us. Sino po ba sa atin ang pwedeng humarap sa Diyos? Siguro, aatras na po tayong lahat, ano? That is probably why James wrote this. Because, mga kapatid, if you go ating microphone. Kaya ko po nagmamic, mga kabsat, kasi po naka-record tayo sa internet. Wala na ba tayo ibang mic na ipapalit dito? Oo. And we also want the internet people to learn our lesson, mga kapatid. Okay? James wrote the book of itong epistle na ito because Christians are being persecuted. Marami po ang sa kanila ang bumabalik na doon sa dati nilang nakagisnan. You know, if you are a Christian during their time, papatayin ka nila. 100%. The Roman soldiers are after Christianity because Christianity is an enemy of the Roman Empire. The only religion that is allowed, mga kapatid, nung panahon nila is Judaism. And the closest thing to Christianity during that time is to become a Jew. That is legal. If you are a Christian, they will run after you, they will imprison you, and they will kill you. How you are going to get killed, I do not know.
mga kapatid. Some of them were hanged on the cross, upside down. Some of them beheaded. Some of them tortured. Parang mga kapatid, parang animal, parang hayop ang pagiging isang Kristiyano nung araw. Kaya pag nagtitipon sila, mga kapatid, hindi katulad ng ganito. We can now worship openly. They will have to go underground. O yung mga taga Hong Kong dyan, di ba? Masarap na ngayon mag-worship underground. Aircon dun sa MTR nila. Pag pumunta po kayo sa Hong Kong, aircon lahat doon, may wifi pa. Pero yung sinasabi ko po, during the time of the apostles nung araw, ang kanila pong pagsamba ay sa ilalim ng lupa. Ang katabi nila, mga nicho. Kasi mga libingan nila, nasa ilalim ng lupa. At nobody dare to go underground. Kaya the safest place to worship, mga kapatid, is to worship underground. Naintindihan niyo po yung sinasabi ko? Kaya nga, napakabilis sa kanila na magdesisyon. Ayoko nang maging Kristiyano. At hinahabol sila ng mga apostol. Diba? Si James, si John, si Peter, habulin sila. Alam niyo kung anong panghabol nila? Sulat. Susulatan sila. Wag niyo man lang isiping tumalikod sa ating Panginoon. It's because kahit pinapatay tayo, mga Kristiyano nung araw, kahit tayo hinahabol ng itak, sabi ni James, who can stand before God? No, kahit may authority, si Caesar, do you think Caesar can stand? Mga kabsat, kaya nga naisip ni James to sumulat kaya ako para pag narinig ng mga Kristiyano, katulad sa NLEX, wala nang tatalikod. Because ang sinasabi ni James, this is how we're going to stand before God. Ano po ang sagot? Pure and undefiled religion. Ito pong pag-aaralan natin, mga kapatid, paglabas nyo dito, later on, you would realize, my religion will save me. Contrary to what many Christian denominations say, that religion cannot save you. Ang sabi ni James, religion will save you. Because this is how you're going to stand before God. This is how Christians should stand before God. We must be pure. And our way of life must be undefiled. Naintindihan niyo po yung mga kapatid? That's how we're going to behave in front of God. Kahit tayo inuusig, mapahalat nga tayo Di ba? We are already ahead of the Christians before because we can literally worship freely. And yet, if you ask that question, mga kabsat, it will now boomerang on us. You now worship freely. Now tell me, answer the question, how are you going to stand before God? Mas maganda siguro kung first century Christian. Kasi behave na behave sila nun. Because sabi nila, kahit pinapatay kami, sa mata ng Diyos, pwede kong sabihin, Lord, sinunod kita. You understand, mga kapatid, what I'm talking about here? And Lex, you understand? Christianity is in the brink of breaking up because of too much freedom. We are so much free in everything that we do. But James says, no, you are not free. You may be free from sin, but you are still slaves of righteousness of our Lord Jesus Christ. Kaya po pinili namin itong book of probably to wake us up so that when Jesus Christ returns, we can stand before Him. Okay? Ang ating pong teksto, mga kabsat, lalo na sa mga students ko po sa homiletics, you may want to list this down dahil pag-aaralan natin to bukas. Let's go back to the book of James, and we've got a very nice Bible study, mga kabsat, kanina. And let me just read the theme of James. In James chapter 1, verse 27. We're going textual today. Ang sabi po ni James, verse 27, pure and undefiled religion before God. Sabi ni James. And the Father is this, to visit orphans
and widows in their trouble, and to keep oneself unspotted from the world. May God bless the reading of the scriptures. James says, pure and undefiled religion before God is to visit orphans and widows and to keep every one of you away from sin. Yan yung pinag-usapan namin kahapon eh. Nung kami po'y pumunta sa Tarlac. Sabi niya, paano ba tayo nagiging malinis? That is pure and undefiled religion. And when you go out today, mga kabsat, you can make a conclusion that your religion saves you. Because after all, religion means obedience to your master. That's pure and undefiled religion. The question now, mga kabsat, if we are to stand before God, mga kapatid, what does this require of us? What does God require from us? If you and I were saved by Jesus, if you believe with all your heart, Nanay Maria, that Jesus saved you, forgave you from all the entire sins of this world, what does God require from us so that we can keep ourselves saved? Mga kapatid, sabi ni Paul work out your own salvation with fear and trembling. Huwag mo iasa lahat sa Diyos. See, that's the reason why Christianity was in a background, a setup of persecution. Because all of them were working out their own salvation with fear and trembling. Ito na po yung ating unang punto sa ating pag-aaral. And you might want to list this down. Pure and undefiled religion requires us to stand for God. It's a requirement. We are to stand before God. In our service to Him, nobody turns his back on God. We are to stand before Him. Whether you like it or you like it, that is how it's going to be. Every single person in this room that Jesus Christ has already saved is standing on holy ground. I remember Moses, nung tinawag siya. Sabi ng Panginoon sa kanya, tanggalin mo yung iyong islander na sandals. Diba? Why? Sabi niya, you are standing on holy ground. And Lex, we are standing on holy ground. Sabi ni Jesus, for where 2 or 3 are gathered together in my name, this is holy ground. Every day in our lives, mga kabsat, we are standing before God. And that is how that is what God requires from us. You put that into your mind. Walang Christianity na compartmentalize. Pag Monday to Saturday, I can do whatever I can to please myself. But on Sunday, I give it to God. No. Every day is a holy ground for each and every one of us. Ito pong pagtayo natin sa ating Panginoon teaches us that we are small, Brother Art. We are small. And the God that we worship is a humongous God. Napakalaki niya. It is not like what the others teach. Na tayo ang malaki at yung Diyos na naglalang ng langit at lupa ang napakaliit sa puso ng bawat isa ng tao. It's not like that. Every day, mga kabsat, as you wake up, you tell God, Lord, I'm small. And you are big. Sabi sa Psalms 19:1, the heavens declare the glory of God. God is glorious. You can name all the stars in the universe, mga kabsat. And if you compare yourself, puto ka lang sa laki ng mga bituin na makikita mo. The largest star is Canis Majoris. Sabi nila ay 7,000 trillion Earths ang magkakasya doon sa laki niya. And in that Earth, puto ka lang. Baka alikabok ka lang. Kaya you don't have any amount of pride na pwede mong pagmalaki sa Diyos. That is how we're going to stand before Him. Even us, as we speak to you,
Sabi ni John, let me decrease and let Jesus increase. You understand, mga kabsat? How are we going to stand before God? We must be humble. We must be meek. We must be loyal to Him. That is pure and undefiled religion. Pag hindi mo pa naabot yung part na yan ng buhay mo, mga kabsat, hindi ka pa nakapasok sa pinto na ito. That's what James tried to tell us in the beginning of his epistle. Christians are servant, bond servant, pinakamaliit. Mapalad pa yung hayop, sabi ni philosopher, may rights yung dog. Pero tayong lahat nandito, wala kayong karapatan. Pinapakain lang tayo ng ating Ama na nasa langit. Pinagagalaw lang niya tayo. Tanggalin niya ang hangin dito, mga kabsat, magmalaki ka. Sabi ng Hebrews chapter 12, verse 29, our God is a consuming fire. So who can stand before Him? In Malachi chapter 3, verse 2, I'd like to read that sa inyo, mga kapatid. Malachi chapter 3, verse 2. But who can endure the day of His coming? And who can stand before Him? For He is like a refiner's fire and like a launderer's soap. You can probably imagine how small we are when Jesus Christ comes back. Because when He first came, He was very small. He was a servant. But when He comes back, He will be the judge. So, and let's put that into your mind. Pure and undefiled religion requires us to stand humbly, to stand like a servant, always ready to follow His master all the time. We are the servant and Jesus is our master. Lagay niyo po sa isip niya, that is pure and undefiled religion. That will save you. Ang mali po, mga kabsat, is when you accept Jesus. Sabi nila, si Jesus is Lord and Savior. Ikaw naman yung master at si Jesus yung request ka ng request. Jesus, bigyan mo ako nito. Jesus, bigyan mo ako niyan. Jesus, iligtas mo ako dito. Parang si Jesus ang ginawa ng mong tanikala para sa iyo. That will not save you. Kaya yung sinasabi nila, relationship kay Jesus, ang relationship nila, sila yung master, si Jesus yung servant. Ang tunay na relihiyon, mga kabsat, ikaw yung servant, si Jesus yung master. And that will go to our next point, mga kapatid, sa ating pag-uusap ngayon. What does Jesus require for us? Why we have pure and undefiled religion? Pure and undefiled religion requires obedience. Ang sabi niya doon, visit the orphans. Pa? Visit the widows. Actually, pinaikli na lang ni James yan. Marami pa sanang gagawin yung Kristiyano. You know why they want to visit the orphans, mga kapatid? Have it crossed in your mind why James says, pure and undefiled religion says you must visit the orphans. Sino ba nagpapakain sa orphans? Wala. Sino ba nagmamahal sa orphans? Wala. Asa na yung tatay ng orphan? Wala na rin. Asa na yung nanay niya? Wala na rin. Maybe not physically, dahil nung kahapon, nung pumunta kami sa Tarlac, nung binisita namin, yung kapatid ni Louie, si Louie, parang congressman doon, nung bumaba siya doon sa van eh. No? Kasi 3 years na siyang hindi umuwi, yung estudyante po natin dito. Palaboy-laboy lang siya dito sa Baguio noon, nung narinig niya kami sa radyo, at gusto niyang mag-aral sa Bible School. So, inadapt namin siya. Later on, naisip namin, kailangan bisitahin natin yung tatay at nanay nito. We found out that Louie, in his hometown in Anao, was living a miserable life. May nanay siya, pero sumakabilang bahay na. Yung tatay niya, sugarol. Yung tatay niya ay manginginom. Meron pa siyang 2 kapatid. Because of the scenario sa buhay nila, yung isang kapatid niyang panganay, nagkaroon ng mental disorder. Kailangan pa ng gamot. So, bibilan namin siya ng gamot. Kaya pupunta kami sa BGH kay Sister Lorna. Di ba? Para bumili ng gamot para doon sa kapatid niya. At yung kanyang bunsong kapatid na 9 years old, grade 4, mga kapatid,
Hindi alam kung saan kakain araw-araw. Nangigikapit bahay. Pero sarili niyang kayod pumapasok sa eskwelahan. At gusto ko sanang sabihin sa Mensa NLEX, baka gusto niyong ampunin na lang natin yung kapatid ni Louie na lalaki kasi may future yon. Alam niyo kung bakit? Kakapanalo lang niya sa chess tournament. Kakapanalo lang niya. Just like Louie, magaling sa chess po ito eh. So sabi ko, may future yung bata. Baka gusto rin mag-preach balang araw. See? Bakit ko po nasabi ito mga kabsat? There are so many people who live a miserable life. And if it godly men will not do anything, mga kabsat, they will triumph. If Christians will not do anything about this, then Satan will be victorious. Kaya ang sabi ni James, sabi niya, mga Kristiyano, pwede ba umaksyon naman kayo? Pure and undefiled religion requires action and obedience sa ating Panginoon. It is Jesus who told us, mga kabsat, to visit the orphans and visit the widows. It is actually Jesus who tells us, we shine our light. We are the salt and the light of this world. And if Christians will not do anything, mga kabsat, that will not save you. Because Jesus requires obedience sa atin. Time and again, mga kabsat, maraming ako naririnig, even in radio says, binago ako ni Lord. Sino sa inyo binago ni Lord? Taas ang kamay. Uy, binago sila ni Lord. Yung iba, hindi na binago ni Lord. Binago. Nahiya kayo? Kinahiya niyo si Lord? Ang tanong, paano kayo binago ni Lord? Wala. Yung Holy Spirit, di ba, sabi nila, yung Holy Spirit. Tanungin mo kung ano yung alam niya sa Bible, na Bible verse, sasabihin niya, John 3:16. Sa lahat ng tinanong ko, lahat sila John 3:16. Tanong mo kung kanino sinabi yung John 3:16, hindi niya alam kung kanino sinabi. Para sa whole world yan. Kay Nicodemus sinabi yan eh. In other words, mga people say they are changing without even knowing the Word of God. That is not pure and undefiled religion. Because pure and undefiled religion requires us to obey the Word of God. That is the reason why I pray. That is the reason why I sing with my heart. That is the reason why I give with my heart. That is the reason why I come here every first day of the week. That is the only reason I know why I change. It's because the moment you read Jesus' words and obey them, these words will change you and tell you, Brother Art, Sister Merly, obey me. I need to see action sa inyo. Kaya ang sabi ni James sa chapter 2, faith without works is dead. Pure and undefiled religion requires action. Ang buhay ng isang Kristiyano ay punong-puno ng aksyon. Walang drama. Mas marami ngayon drama eh. Lord, wala akong pera. Lord, nasaktan ako sa sinabi ni sister, ni brother. Diba? Yan ngayon ang puro complain. But God says, I require action sa inyo. Napaka-importante sa ating Panginoon yung action. Because God expects us to move for Him. We are the extension of God's hands. We are the extensions of God's feet. We are the extensions of God's lips. Every Christian who stands before God, who humbly serves Him, must move today. And Lex, we must move today. We must move. We must show that obedience to Him. Because after all, sabi din ng Hebrew writer, ang ililigtas ng ating Panginoon, yung mga nagsisunod sa Kanya. Now tell me, if religion cannot save you, if you don't obey your master. Naintindihan niyo mga kapatid? Ang sarap lang pakinggan eh. Si Jesus ang tagapagligtas ko. Hindi naman yung relihiyon ko. Bakit ba nagpunta si Jesus dito? Para sundin mo siya. Anong relihiyon mo? Yung pagsunod mo kay Jesus. Sabi ni James, pag hindi ka kumikilos, ang pananampalataya mo ay patay. Kaya pagdating ni Jesus Christ, ikaw ay patay. Sad to say. Kaya nakita nyo, nung nagpabautismo kayo, many of you who were baptized into Christ,
Anong ginawa nyo? Action. Because that is a requirement of God para maging malinis ang ating budhi. Sabi ni James, pag alam mong tama, Brother Joel, at hindi mo ginawa, kasalanan pa yun. Di ba? Okay, punta tayo sa last point natin. At dito na po tayo magtatapos. If pure and undefiled religion requires us to stand before God, humbly, loyal, meek. Yung pangalawa, He also requires us to move, to obey, to put some action sa ating pananampalataya. Yung pinakahuli po, mga kabsat, pure and undefiled religion requires us to be preserved. Para pong buro. Di ba? Nakatikim na po kayo ng buro? Di ba? Gaano katagal yun? Buro yun, lalong sumasarap. Di ba? Kahit amoy paa na yun. Diba? Nung araw po ng bata ako, hindi ako kumakain ng buro. Pero habang palang nape-preserve yun, ay lalo siyang sumasarap. Diba? Yun nga, akala ko papakainin kami ng buro sa Tarlac kahapon. Naburo pa eh. Diba? Ganun po ang Kristiyano, habang tumatanda si Kuya Ed, lalong umaasim. Diba? Kaya wag po kayong matatakot tumanda. Dahil sure ko nung bata ako, Kuya San, sabi ko, ang payat-payat ko pala nun. Parang pipitikin lang ako. Di ba? Eh ngayon, hindi mo na ako mapipitik. Ibig sabihin po mga kabsat, yun ang totoong Christianity. As we age, mga kabsat, lalong tumitibay yung ating pananampalataya. Because God is trying His best to preserve us sa pamagitan ng Kanyang salita. The moment you obey the Word of God, mga kapatid, you are being preserved by and blameless. Sabi po sa Revelation chapter 27, sabi doon, magugulat po kayo dito eh. Noong una, hindi ko po ito pinapansin. Na po, 21 verse 27. Sabi po, but there shall by no means enter in it that defiles or causes abomination or a lie, but only those who are written in the Lamb's book of life. Sabi po ni John, ang makakapunta sa langit, yung walang kasalanan. Kaya nga po yung discussion namin, ang Kristiyano ba magiging perfect? Ano sa tingin niyo? Ang Kristiyano ba perfect? Ha? Hindi. Actually, pinag-aaralan ko yan eh. Eh, nung binautismohan ako eh, ano nangyari sa akin? Perfect. Walang kasalanan. Di ba? At pag nagkakasala, sabi ni John, ihingi mo ng tawad sa ating Panginoon. Bakit? The blood of Jesus flows through the church. Diba? Pag nandito tayo sa eklesiya, alam nyo, nililinis tayo ni Kristo. Perpetually. Kaya yung wala dito, hindi nasabon, hindi nabanlawan. Diba? Anong tawag mo doon? Di perfect. Ang sabi ni Peter, be holy, for thou art your God. Be holy. Diba? Sapagkat ang iyong Diyos ay banal. That is the reason why Jesus came here to para ang bawat isa na kabahagi ng eklesiya ay mananatiling malinis, dalisay. Subukan yung lumabas sa eklesiya. Monday pa lang nga eh. Nagkasala ka na eh. Di ba? Ano po ba yung feeling natin pagka ganun? Yung pagka mabigat yung kalooban mo, di ba hinahanap mo yung kapatid mo? Asan na si Brother Ed? Kailangan ko siya. Bakit? Magpapasabon ako sa kanya. Magpapabanlaw ako sa kanya. Kailangan ko si Brother Aris. Ma-inspire ako sa kanya. Sabi ko nga po kahapon, tama na po yung pinag-uusapan natin, yung kabantutan ng church. Totoo pong marami ang pagkukulang natin, pero hindi yan ang inaasahan ng Diyos na pag-usapan natin. Pag-usapan natin kung paano tayo babango. And I need you, and you need me. Hindi ako babango by myself. Ang ilaw ko ay iisa lang. Kukuti-kutitap pa. Pero pag dinikit ko ang ilaw ko kay Brother Aris, kukuti-kutitap din yung kanya eh.
lumalakas kami ng konti. Pag dinikit namin ang ilaw namin kay Brother Art, lumalakas na kami. At pag dinikit pa namin ang mga ilaw namin sa ilaw ninyo, mga kabsat, kahit merong malakas na Yolanda ang dumating, hindi mamamatay ang ilaw natin. We will remain spotless, blameless. Church is perfect. I believe that when Jesus Christ comes, it's going to be, hula ko lang to, prophetic, it's going to be Sunday, dahil Sunday, nililinis na tayong lahat dito. Sino sa tingin nyo dito nagkakasala? Ha? Kung nag-iisip po kayo ng kasalanan, yes. Pero kung nakafocus kayo sa akin, nagkakasala kayo? Di ba? If you are all focused in what I'm trying to tell you, for a moment, you become perfect. Pero kung nakikipagchismisan ka lang dyan, nakikitext ka, at nagpe-Facebook ka habang nagsesermon si Kuya Ed, hindi ka nakafocus sa salita ni Kristo, nagkakasala ka, then you are not part of the Lord's church. Because I tell you, ang sabi ni 1 John chapter 1 verse 7, the blood of Jesus perpetually cleanses us if we remain in the fellowship. Because as Christians, mga kabsat, lagay nyo to sa inyong mga common sense. Meron tayong always a privilege to be cleansed by the Lord. But the non-Christians are not included here. They are committing sin and so there is no forgiveness of their sins kung hindi sila lalapit kay Kristo. Pero tayong binigyan na ng Espiritu ng Diyos. In Romans chapter 8 verse 15, that ay inampunan ng ating Diyos. We can now cry to God and tell Him, Abba, Father. Kaya pinakikinggan niya tayo. Ang sabi ni John, i-confess mo ang kasalanan mo sa Diyos. And He is ready. The blood of Jesus is always ready to cleanse us from all our unrighteousness. And so, mga kabsat, we become perfect. Original. Restored to the original plan of God. Kaya mga kabsat, yung mga hindi pa tumatanggap sa ating Panginoon, yung hindi pa napapabautismuhan, ayon sa inutos ng ating Panginoon para makipag-isa tayo sa ating Panginoon, this is an invitation to all of you to be part of that pure and undefiled religion. Mga kapatid, as we close, nagtataka ko ba nag-open, Sabi ko, lilipat sa hindi ako mag-open. Pero siguro sabi ng Diyos, ikaw mag-open. Because the Lord wants us to understand, mga kapatid, that we must be a Christian that God wants us to be. Pure, undefiled, spotless. At pwede pong mangyari yan, mga kapatid, if we can only focus on Jesus Christ, saka sa salita na lagi niyang sinasabi sa atin. This is our only connection to Christ. When we were already buried with Him in our baptism, it is the Word that cleanses us and it is the Word that continues to cleanse us. Because the moment you stand before God humbly, you are ready to obey Him. Tandaan niyo po, when James said, stand before God, it means your heart is ready for anything the Lord commands you. At ang sabi niya, visit the orphans. Ibig sabihin, we obey. We are ready to obey God's word. And then sabi niya, remain spotless. Sabi ni James, we must preserve ourselves because ang gusto ng ating Panginoon is to continue with Him always. And as I close this, I will ask you the same question again. Knowing that this is God's plan to put the church in the middle of us, to be where the blood of Jesus will always be ready to cleanse us, to make us pure all the time. Ang sabi po dun sa 1 John chapter 2 verse 24, and this will be my last verse. 1 John chapter 2 verse 24. Ito po ang nakasulat. Therefore, let that abide in you which you heard from the beginning. If what you heard from the beginning abides in you, you will abide in the Son and in the Father. And this is the promise that He gives us eternal life. Those who try to deceive you. And next, many people are trying to deceive you. Verse 27, but the anointing which you have received from Him
abides in you, and you do not need that anyone teach you, but as the same anointing teaches you concerning all things, and is true, and is not a lie, and just as it has taught you, you will abide in him. Last verse, verse 28. 1 John chapter 2, verse 28. And mark this down, mga kapsan. And now, little children of NLEX Church of Christ, abide in him, that when he appears, we may have confidence, not be ashamed before him at his coming. NLEX, who can stand before God? Magandang hapon. Thank you po, Brother Ed, sa message na yan. Ulitin po natin ang hymn number 483, Stand Up for Jesus. Who can stand before God? Stand up for Jesus. Stand up for Jesus, ye soldiers of the cross. Lift high his royal banner, it must not suffer loss. From victory unto victory, his army shall he lead. There before is vanquished, for Christ the Lord indeed. Tayo po tayo. Stand up for Jesus, the trumpet shall obey. For to the mighty conflict in this his glorious day. In serving against unnumbered foes. Let courage rise with danger, and strength to strength oppose. Stand up for Jesus, stand in his strength alone. The arm of flesh will fail you, trust your own. Put on the gospel armor and watching hands to prayer. Where duty calls or danger, be never wanting there. Tayo po'y manalangin. Almighty Father, once again, thank you for gathering us here to serve and glorify your name. Salamat po, Panginoon, at kami po ay mapalad na muli nakapakinig at nag-aral ng iyong salita. Salamat po, Panginoon, sa paggamit niyo na Brother Ed at kay Brother Aris as your instrument para i-share yung mga banal na salita. Gabayan mo po kami, Panginoon, na mga napakinggan at napag-aralan namin po ngayong araw nito ay magamit po namin sa pang-araw-araw na buhay. Tunay na Kristiyano. At gabay mo po kami, Panginoon, na kami ay yung harapan. Gabay mo po kami, Panginoon, sa aming pag-uwi na kami po ay makauwiligtas sa aming mga tahanan. At kami po ay taos-puso nagpapakumbaba na humihingi ng kapatawaran sa aming mga nagagawang kasalanan. Ito po ang aming dalangin sa aming Panginoon Jesus at takapagligtas. Ayan, good morning po sa ating lahat at announcement po tayo mga kapatid, ano? Tuloy pa rin po sa mixnr.com/Pressme Broadcast ay tuloy pa rin po yung ating pong
radio program. Ano po? At tinis na natin yung Big Sound. Yeah, pwede nang i-hook up din sa, sa ating pong Mix LR. Para nang sa ganun, ano, pagka mag-broadcast tayo sa radyo, dito na. Hindi na tayo kung kailangan pumunta doon sa station. Ayan, so sigurado na ba yun? Konti na lang. Ayan, konting ano lang. Tanong mo sila kung nakinig sila. Nakinig po ba kayo sa ano? Sa 95.9 sa FM, mga kapatid, 10 hanggang sa Test lang yun. Test lang yung 10. Oh, Test yung broadcast. 10 to 11, ano, yung test broadcast natin, ano? Test lang Sino yun. po bang nakinig sa test broadcast? Yung talagang time, 8 p.m. Yan. Ayan, 8 p.m. po yan, ano? Yan po yung ating pinagtaplanuhan. Big Sound. I-check nyo po sa yun po kung saan po kayo nakatira. Kung abot po doon, ano? Ayan, kung abot po yung signal nyo doon, and then i-text nyo po kami, bro, hindi malinaw dito. Para nang sa ganun po, ano, ay makikita natin kung ano, kung saan yung mga dead spots, ano po, yung mga lugar na hindi cover ano, ng signal ng 95.9 para makahingi pa kayo ng discount pa. Sabihin natin, bro, wala naman, hindi naman hindi abot yung signal nyo. Kina-brother ano, abot eh. Kina-brother ano, Fred. Kasi pumunta kami doon ng Friday, meron ano. Abot. Ayan. Pati kina, ano, paabot sa inyo. Walking distance lang. Talagang abot, ano? Pag hindi abot, talagang ano. Pagdaan na pagitan nila eh. Magre-reklamo na tayo pag hindi abot sa inyo. Hanggang Camp 6 sa Kennel Road. Camp 6. Hanggang Camp 6 pa. Abot po yung signal natin hanggang Luwakan. Camp 6. Camp 6, Luwakan meron din. Camp 7. Camp 7 meron din. Pero sa amin po sa Spring Hills, wala. Pati sa Ukap, wala rin po. So, i-monitor nyo po at tignan po natin kung ano po yung feedback natin at hingi tayo ng discount. Maraming dead spots, mga kapatid. Ayan. So, yung website po natin ay Ayun ang kopya nyo pala eh. Sulat ko pa eh. Ayun, www.rescuebroadcast.weebly.com. Diyan po yung ating broadcast. At ito po yung ating podcast, www.mixlr.com/rescuebroadcast. Kung friend nyo po ako sa Facebook, i-add nyo po ako, ang pangalan ko po ay Aris Balyones. Pinopost ko po yung link na yan, para i-click nyo lang, mag-click na kayo sa amin. Ang broadcast po natin ay 8 hanggang sa 11 ng gabi. At ang pinag-aaralan po natin sa ating alam mo ba portion ay yung tinatawag natin na hermeneutics, the science of biblical interpretation. Para ma-interpret po natin yung Biblia, hindi natin ma-misinterpret. Makuha natin yung original meaning. Ayan, at meron din tayong anong tawag na dito? Measure points ni Brother Ed. Ayan, so makinig po kayo sa amin. At ito po yung Big Sound. Kung sa inyo po, i-tune nyo po sa cellphone o kaya sa radyo kung makukuha sa inyo. Sa amin po talaga wala eh. Sa cellphone, nata-download naman yung... Ay, yung ano naman, itong mixlr.com, pwedeng i-download sa cellphone nyo mga kapatid. Para pagka sa cellphone nyo na lang pakinggan, pwede rin. Sa cellphone at saka sa tablet. Siyempre, hindi lang ng cellphone pwede. Yung 3310, hindi pwede. Hindi pwede yung 3310 dyan. Hindi pwede, bro. Pwede sa radyo. Pwede sa radyo. Pwede sa radyo. Pero pag dyan sa website natin, mga kapatid, hindi pwede. Ayan. 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 Meron pa ba tayong announcement? Malapit na po yung ating pong December 5. binigay ko na pala. Ayan, yung December 5, meron po tayong sa Sabado na po. Sabado na po ito. Meron po tayong magaganap na Baguio Benguet Intercongregational Fellowship. Dito po sa Baguio City High School. Sa City High po yan, malapit lang sa gym, ay auditorium. Sa auditorium. Ayan po ay mag-i-start ng 8 a.m. hanggang sa 5 p.m. Naka-register na po tayo mga kapatid, kaya ang gagawin na lang natin, pupunta doon, umaten, makinig,
at mag-enjoy. Hindi ko pa alam kung ano yung kakantahin natin. Kasi may congregational presentation. Ayan, pero sabi ko kay, wala naman. Ayan, ito po yung church lot natin, kung meron po kayong barya. Siguro po, after 10 years, makapagpatayo na tayo ng ng ating pong worship hall. Ayan po yung pangarap natin. Makapagpatayo ng sarili nating worship hall, kasi mahal po yung ating renta eh. 16.5. Lumilit na rin yung space natin. Hindi tayo magkasya mga kapatid. Ayan. So, ganyan po talaga. Kaya nakita nyo po yung wall, bakbak. At hindi pa namin may pagawa dahil walang pang pagawa. Ayan. 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 At yung ating pong lunch fellowship sa Sunday. Ayan, mag-pack lunch po tayo sa Sunday. At magkaroon po tayo ng lunch fellowship dito po sa NLEX Church of Christ sa Sunday. So, pack-lunch po tayo, magdala po tayo ng pagkain, at magkakaroon tayo ng men's meeting, at magkakaroon tayo ng fellowship, marami tayong pag-usapan, at mag-fellowship po tayo kasi yung mga iba, mga kapatid, hindi magkakakilala eh. Diba, yung brother, ay, nagkasalubong sa session to. Ano ka pala pangalan na? Hindi niya alam, So, mag-lunch fellowship po tayo para mag-bonding naman po tayo mga kapatid. Dito tayo kakain. Ayan. Bring your own bowl. Pack lunch. Ayan. Sa Sunday po ito. Sunday, At saka sa Wednesday, meron po tayong midweek sa Wednesday. Every 6 hanggang sa 8 po ng gabi. So, punta po kayo dito. Meron po tayong prayer meeting. At meron tayong midweek service. Para lang sa ganun ay ma-energize tayo, Hindi tayo manghina. Ayan, throughout the week. Ayan. So meron po tayong midweek service, may mga prayer request tayo, mga Thanksgiving, and then prayer for the sick. Ayan. Sa midweek, kasi kukunti lang po kami sa midweek. Kami na lang. Ayan. So attend po kayo sa midweek. At Anong oras? 6 hanggang sa 8 po ng gabi. So tapos na po yung work nyo doon. 7:30. 6 to 7:30, matapos na. O 7:30 tayo natapos. 6 to 7:30, tapos na. Ayan, prayer meeting lang po yun. Kung meron kayong mga prayer request, gustong ipag-pray, meron kayong gustong ipagpasalamat, midweek po, attend po kayo. At meron pa tayong band for rent. Ayan po yung band natin. Nandiyan pa sa labas. Nandiyan po sa labas. Meron po siyang libreng wifi. Habang nagpabiyahe kayo, wala kayong ginagawa, mag-internet kayo sa cellphone niya. Yan po. Yan po. Meron po tayong band for hire. Gusto niyo pong magbakasyon? Meron kayo kakilala na galing ng Baba or La Union or Manila. Gusto magbakasyon dito sa Baguio? Dahil malamig na po sa Baguio. Ayan. Kailangan ng band? Pwede po. Ayan. Ang ano po dyan meron ka ng wifi, meron ka pang pogi driver. Ito na siya ka. Ayan. So, nung Sabado po, mga kapatid, kahapon, pumunta po kami kina Brother Louie at na-meet po namin yung kanilang pamilya, yung kanyang nanay, yung auntie niya, ninang po yun, ninang isa, ninang, and then yung halos subudin namin yung buong barangay, mga kapatid, binahay-bahay namin. Ayan, at unfortunately, hindi namin nakita yung father niya. Ay, nasa buki, nagpapatubig pa. Ayan. So, unfortunately, hindi namin nakita yung tatay. Pero, sabi naman, pwede daw kami bumalik ulit. Mission, para magkaroon ng field mission. Si Louie, ipapadala natin doon para siyang mag-field work doon pagka bakasyon. Kasi bakasyon nila this coming December. So sa December, papadala natin si Louie, doon siya mag-training. On-job training. Yan. Ewan ko pa kung saan yung mga iba papadala eh. Si Junjun, saan ipapadala? Sa Mars. Sa Mars. Ayan. Yan po yung mga announcement natin. Meron pa announcement? Birthday. Sino po may birthday? Happy birthday to you. December 1, ano po? Bisita ng grandma. Ayan, welcome po sa mga bisita sa mga first time. Sino po yung first time natin? Si Brad. Ayan. Sila sister. Ayan. Bro, anong pangalan mo, bro? Ha? Laser.
Hazer. Yan. Si Hazer. Ayos yung pangalan ko, bro. Si ano naman, sister? Judy. Opo, kamag-anak ko po. Kaalanin po si ano, si Chris po. Ayan, si sister. Si, ano to? Laser, tsaka si Hazer, tsaka si Judy. And then, America. Erica. Ayan. Si brother. Si bro. Jinjan. Ayan, from Davao City. Kaklase po siya ni Brother Neil Morales. Ayan. So welcome po sa NLEX, bro. At sana maulit-ulit. Balik po kayo ulit sa... Saan ka nag-stay bro dito? Saan ka nag-stay? Ay, Crown Legacy. Ayan. So wala na po